Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto mga kapolitika yung continuation natin doon sa ating napag-usapan sa ating previous video na kung saan ay yung posibilidad na maipapanalo ng PLDT High Speed Hitters itong laro nila today with Creamline, which is true enough. Ito nga yung nangyari. Okay, so base doon sa ating previous forecast kahapon ay sinabi natin na kung saan is 60% na mananalo itong PLDT at 40% lang yung percentage na maipapanalo ng Creamline yung laro. And nag-cite tayo doon ng iba't ibang reason kung bakit matatalo itong Creamline. Andyan na nga yung pagkalagas ng kailang team, yung kailang mga key players, itong sila Gemma Galanza, sila Tots Carlos, sila Alyssa Valdez, and si Gia de Guzman. Kasi actually na isa ito sa pinakamalaking factor talaga kung bakit natin sinasabi na matatalo ang Creamline. And napag-alaman natin na meron palang minor injury itong si Alyssa Valdez kung kaya hindi siya nakapaglaro kanina doon sa match. But doon naman sila Gumabaw, sila Pons, and itong import ng Creamline na si Erica Stanton. So ating pag-uusapan mga kapolitika, ano ba yung reason kung bakit natalo itong Creamline aside doon sa mga reason na na wala itong kailang mga key players, kasi pinanood ko rin itong naging laro ng Creamline versus PLDT kanina, and actually it was 5 thrilling sets. So ito yung naging official na na score. 25-16, 22-25, 26-24, 19-25 at 12-15. Pabor po yan sa PLDT High Speed Hitter. So sa set 1, nakikita natin talaga dito na kung saan is naging highlight itong import ng Creamline na si Erica Stanton. So siya talaga yung nagpaulan ng score. Actually dito nga natin nakikita na kung saan yung bilis niya. But actually naka-recover rin bigla itong Creamline, itong PLDT High Speed Hitters, kasi doon sa first set hindi natin nakita yung mga highlights ni Lena Samuelenko, itong Russian na na import ng PLDT High Speed Hitters, kasi ang sinasabi nga nila ay binuhat daw ng import itong PLDT para maipanalo yung laro. Kasi pag wala itong si Lena Samuelenko, iba yung maging import nila, ay baka natalo itong PLDT. But mga kapolitika, 34 points lang naman itong pinaulan ni Lena Samuelenko na naging dahilan kung bakit nila naipanalo yung laro kanina versus Creamline Cold Smasher. So dito sa set 1, ang naging highlight is si Erica Stanton, talaga yung kanyang bilis at lakas ng pagpalo. But again sa set 2 is nakapag-adjust na itong si Lena Samuelenko. Nakikita natin dito is iba yung type ng kanyang laro. Hindi lang siya kumbaga palo ng palo. Hindi lang siya bomba ng bomba dito sa bola mga kapolitika. Nakita natin kung saan is yung kanyang kaya niyang laruin, kung alam niya kung saan niya i-drop yung bola. And nakikita rin naman kasi natin dito yung height niya, 'di ba? Nasa 6+ footers rin itong import ng PLDT. Kung hindi ako nagkakamali is nasa 6'4 ata or 6'3 itong import ng PLDT, which is lagi niyang nalalamangan yung blockers ng Creamline. And itong import naman ng Creamline is nasa 6 footers rin naman. Yun nga lang is mas matangkad pa rin talaga itong si Lena Samuelenko. Ito yung advantage and yung yung wit niya sa paglaro, kasi hindi lang siya nga basta palo ng palo. So sa set 2 naging highlight itong import ng PLDT na si Lena Samuelenko, and sa set 3 mga kapolitika is nakabawi itong Creamline. So ang pinaka-highlight lang talaga dito na reason or pinaka main reason bakit na nakuha ng Creamline itong set 3 ay dahil dito sa mga errors, kasi 10 points po na errors ang binigay ng PLDT dito sa Creamline. Okay, compared mo dito sa Creamline na less nga nila yung yung errors nila, but nasa 2 points lang yung 2 points lang yung error ng Creamline. So kumbaga yung reason talaga bakit natalo itong PLDT sa set 3 ay dahil sa itong errors. But nadikit nila from 7 points na lead ng Creamline, ay nadikit nila ito sa 1 point until naging 2 points yung lead nila sa 26-24.
Okay, so ito yung main reason talaga yung error. And sa set 4 naman is nakabawi itong PLDT high-speed heaters kasi nakikita natin dito na kung saan is na-minimize nila yung errors. Okay, so nakapag-adjust sila and ano pa rin, stand out pa rin talaga at highlight itong import ng PLDT high-speed heaters na si Lena Samuelenko. Actually, medyo dikit nga yung laban nung unang laro. Nasa dumidikit sila 9-8, then lumamang ng 9-11 yung yung PLDT kasi nakikita natin dito mga kapolitika yung ano talaga yung blockings ng PLDT at yung kanilang depensa. Grabe rin talaga yung depensa ng PLDT. Talagang kasi kung walang depensa yun, kahit ilang points pa yung yung binigay ni Lena Samuelenko ay wala pa ring mangyayari. Kailangan rin talagang gumana yung yung depensa ng PLDT high speed hitters. So sa set 4 dito gumana yung blockings ng PLDT and yung score ay napakapal nila yung score nila into 5 leading score. And yung final yung sa set 4 yung score talaga na 2016 doon na hindi na talaga nakabangon yung creamline. And highlight pa rin dito itong paging less yung error nila and di na gumagana yung import ng ng creamline cold smashers kasi doon lang siya sa mga previous sets talaga gumana itong si Erica Stanton. Pero nakikita natin mga kapolitika na kung saan is tama yung sinasabi natin doon sa ating previous video na itong si Erica Stanton is hindi talaga ito buhatera. Malakas siya pumalo but basang-basa ng depensa ng PLDT itong mga palo ni Erica Stanton. Malakas siya pumalo and mabilis but yun nga lang is basang-basa. Katulad din siya nila Myla Pablo, malakas sila pumalo pero nababasa ng digger ng PLDT itong mga palo ni Erica Stanton. So doon is hindi na siya naging highlight. At ito yung naging reason kung bakit hindi na talaga nakabangon itong creamline. And nakikita ko rin dito yung disorganized na rin yung creamline, yung depensa ng creamline disorganized na, hindi na sila masyadong nawala na yung chemistry dito sa laro nila. At dito naman sa 5 set parang naging repeat doon sa 4 sets na kung saan is kumakapal yung lamang ng PLDT tapos sinahabol ng creamline tapos kumakapal na naman hanggang sa na tuluyan ng natalo itong creamline. So sa 5th set is nasa 15-12 yung score. So pabor po yan dito sa PLDT high speed hitters. Actually nakadikit nga itong creamline dito sa PLDT nung naging 6-7 dahil dito sa points ni Pons, but hindi na nga sila talagang kumapal na yung lamang ng PLDT na kung saan is naging reason kung bakit natalo itong creamline. So ang pinaulan lang naman mga kapolitika ni Lena Samuelenko itong buhatera talaga ng PLDT high speed hitters kasi sinasabi nga natin doon sa ating mga previous video na ang import talaga ng PLDT ay buhatera ito. Russian player ay 34 points po yung pinaulan ni Lena Samuelenko na naging reason bakit nanalo ang PLDT high speed hitters. Kayo mga kapolitika, ano ang yung masabi dito sa laro ng PLDT at creamline? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.